Breaking news mga kababayan, nako po, kawawang Terry Ridon na congressman na pakupal ng Kongreso. Binakbakan po ni Attorney Torion na sinasabi kasi ni Terry Ridon na panggulo lang daw ang Supreme Court petition versus BP Duterte impeach proceedings. Nako po mga kababayan, dito nagngaw-ngaw si Terry Ridon. Kaya binuljak ni Sara Duterte at ni Attorney Israelito Torion. Sumabog po sa galit ito, mga kababayan. Makikita natin kung sino talaga ang tunay na abogado. Sinabi pa nga ni Attorney Roweno Guanzon estudyante lang kita. Dati ka ng kupal na estudyante. Nakalimutan mo ang prinsipyo ng tunay na abogado. Bakit naging ganyan ka? Naging pariwara, naging kupal na congressman. Ba't ka naging ganyan, Terry Ridon? Dahil ba sinibak ka ni Tatay Digong sa pagiging korupsyon? Gala ng gala, ikaw yung head o chairman ng Urban Poor. Pero ano ginawa mo? Gala dito, gala doon. Ginawang bakasyonan ng ibang bansa. Ilang beses na ginawa mo. Pero, ayun, nakita ni Tatay Digong, wala kang kwentang congressman. Binira ka. Ayan, nabuljak ka tuloy ng presidente natin. Tapos ngayon, ang ginagawa mo, binabanatan mo si Sara. Gusto mong ma-impeach. Gusto mong maghimagsik. Yun nga lang, hindi ka pinapaboran ng taong bayan. Yan po ang sinasabi ni Rowena Guanzon dito. O eto na po mga kababayan, magugulat kayo. Nabuljak po si Terry Ridon. Eto po. Panggulo lang po yun eh. Kasi una sa lahat, hindi naman po yung pangalawang pangulo po yung nag-file po ng petition po na ito. Pangalawa, wala ho talaga nga batayan po yung petition dahil lahat po ng ginagawa ng House Justice Committee ay within the 1987 Constitution provisions, within the House rules po on impeachment. At in fact, at ito po yung pinakabago, within po yung po Supreme Court resolution and decision po ng previous Duterte case. No? Doon po sinabi ng Korte Suprema na yung pong rules mismo ng Kongreso on impeachment ay sumusunod po sa due process rights po ng mga impeachable officials. Yun yung una. Pangalawa, ang sinasabi po roon ay yung po mga hearings ay dyan po talaga ang lunsaran po ng pagkuha ng mga ebidensya. At yung po mga ebidensya ay katulad po ng mga dokumento, mga witnesses, at iba pa. So ibig sabihin, talaga hong talagang walang batayan yung pong sinasabi ng lahat po ng mga tumututol sa impeachment na ito po ay merely fishing expedition. O mga kababayan, binira po ni Attorney Torion itong grupo ni Terry Ridon na talagang fishing expedition. Wala namang maipakitang mga batayan o mga impormasyon na matibay na magdidiin sa kaso ni Sara Duterte. Wala silang facts. Walang solid proof. Puro hearsay. Tanim bala sa airport. Parang ganun mga kababayan. Kung may tanim bala sa airport, meron namang tanim bala sa kaso ni Sara. Sinasabi nila, nang lustay ng pera, 125 billion. Pero malinis sa COA. Malinis ang kanyang financial statement. Wala silang makitang mali. COA nang nagsabi, mga bobo blacks, kupal. Yan ang sabi ni Attorney Rowena Guanzon. Nasaan ang utak mo? Terry Ridon, estudyante lang kita. Matagal ka ng kupal. Sana binagsak na lang kita. Sabi ni Rowena Guanzon,
Yan kasi yung sabi ng comment. Di ko lang alam kung totoo na sinabi ito. Kaya mga kababayan, itong impeachment ni Sara ay talagang ginagawang pinapatagal. Eh sinasabi nyo, sufficient in substance, eh di ipasa nyo na sa Senado. Doon yung formal forum, pag-usapan ng impeachment. Hindi dyan sa Kongreso, nilabag nyo ang rules ng impeachment. Mini trial kayo ng mini trial, wala naman kayong karapatang isagawa yan. Gumawa kayo ng sarili yung new rules. Yan ang sabi ni Attorney Torion. Kaya dito suplak itong si Terry Ridon. Panoorin pa natin. Kasi nga, katulad ng sinabi ko, kasama po talaga yung proseso ng hearings sa proseso po ng pag-impeach ng isa pong impeachable official katulad po ni Vice President Sara Duterte. Ayan mga kababayan, will this Supreme Court petition affect in any way the impeachment proceedings? Rep. Ridon on Supreme Court petition versus BP Duterte impeachment proceedings. Naku po. Anong sinasabi po ng mga komento? Tignan natin mga kababayan, ano sinasabi? Wala ding batayan ang inyong impeachment, Ridon. Kupal ka lang. Kupal kayo dyan, maletagang halaka. Sabi ni Kiara Bunda, hoy, unahin nyo ang crisis natin, hindi puro impeachment. Wala kayong ginagawa kundi siraan si Sara. Sabi ni Bite. Filomeno, Junior Pesoda, simpleng rules lang ninyo, hindi nyo magawa. Gawa bakit kasi naman wala kayong ebidensya kundi puro haka-haka. Kaya fishing expedition at pati gawain na ng Senado inagaw nyo pa. Mga bano kayo, walang kwenta, Ridon. Para kang si Kokey. Ay, grabe mga komento. Mga kababayan ko, yan ang sinasabi. Ano nang masasabi ni Terry Ridon? Umiiyak na dito. Kaya nabuljak ni Attorney Israelito Torion na talagawang mga ogag kayo, sinasabi. Tuloy-tuloy po hanggang sa pinakadulo. At unless mag-issue po ang Korte Suprema ng TRO, tuloy po yung hearing sa April 14 at lahat po ng mga pagdinig ay magtutuloy-tuloy po. At lahat po ng mga sabina na hindi po mula sa mga ahensya po ng gobyerno, katulad po ng tax documents, corporate documents, SALN ng Pangalawang Pangulo, ay matatanggap na po ng komite over the course of 2 weeks. Ayan mga kababayan ang sinasabi ni Terry Ridon. Ano pong masasabi ng mga kababayan natin na tuloy-tuloy na nagsasabi ng katotohanan at katwiran? Bakit ang Kongreso ngayon ay walang ginagawa kundi siraan si Sara Duterte? Sa kabila ng lahat ng mga nangyayaring krisis sa Pilipinas at sa buong mundo, digmaan sa gitang silangan, walang ginagawang mga aksyon para lang mapababa at mapaganda ang takbo ng ekonomiya ng bansa. Pero anong ginagawa ng Kongreso at ng Blue Ribbon Committee? Wala. Puro impeachment kay Sara ang ginagawa, mga kababayan. Ano nang mangyayari sa ating bansa? Paghihirap na lang tayo ba, mga kababayan, o magantay tayo na tumubo ang mga damo sa lansangan para kainin ng taong bayan? Anong ginagawa ng gobyerno? Ang Tama po Kongreso. yan, kasi Diba mga kababayan ko? Eto na, tuloy po natin. kasama po doon sa mga hinihingi po ng petisyon ng mga abogado po ng ating po Pangalawang Pangulo ay yung pong pagpapatigil nito po proceedings at pangalawa, yung pong pagpapatigil po ng proseso po ng sabpina. Pero katulad po ng binabanggit ko, kasama po doon sa kapangyarihan po ng mga pagdinig ay yung pong tinatawag na compulsory processes at kasama po dito yung kapangyarihan po na magsabpina po ng mga dokumento. Hindi ho pwedeng pagdebatihan yung pong kapangyarihan ng Kongreso na makapagsabpina ng dokumento at mga tao dahil makakatulong po ito doon sa kabuuan po ng proseso ng paghahanap po ng katotohanan no, sa mga proseso pong ito. No, so, tingin Ayan mga kababayan ang sinasabi ni Terry Ridon ng Kongreso.
mahalaga daw ito para makakita ng katotohanan. Ano bang katotohanan ng kanilang nais makita? Pero ang sarili nila hindi nila makita sa salamin. Magsalamin muna kayo mga congressman. Sila Luistro de Lima, sila Terry Redon, sila Benny Abante na nagmamalinis dito. Ano bang gusto nyong mangyari? Habulin si Sara o sarili nyo ang habulin nyo? Okay lang sanang mag-imbestiga kayo kung malilinis ang mga pangalan nyo. Pero lumabas sa mga pasabog ng mga 18 Marines sa kasama kayo sa mga mali-maleta. Ang hinahabol nyo si Sara, 125 billion na wala naman kayong mga ebidensya na solido. Puro haka-haka galing kay Trillanes. Doon lang kayo naniniwala dahil si Trillanes ay isa sa mga primary na kritiko ng pamilya Duterte na siya rin nagdala o nagpakidnap kay PRRD sa The Hague. Halaka, mga kababayan ko, ituloy pa natin. Po natin wala po itong batayan at katulad ng binanggit natin, ito po ay talagang objective lang po nito ay isuppress po yung evidence na makukuha po ng komite. Ayan mga kababayan kong sinasabi ni Terry Redon. Vice President Duterte said she was not consulted on the filing of petition before the Supreme Court. Pero sabi ni Terry Redon, pampagulo lang daw ang Supreme Court petition versus BP Sara sa impeachment proceedings na ito. Una po sa lahat, wala akong naniniwala sa pangalawang Pangulo doon po sa kanyang sinasabing wala siyang kinalaman sa petition po na ito. Lalo't higit, magkakasama ho sila nung pong ilan sa mga petitioners sa entablado doon po sa araw ng Davao. No? So tingin ko magkakasama at alam ng pangalawang Pangulo ito po nga kaso dito. And more importantly, doon po sa previous case last year, ganon din naman ho eh. Yung po nga nag-file na civilian suit, no? Taxpayer suit, kasabay po na kanya po nga kaso doon po sa pagpapatigil ng nakarang impeachment complaint, ay isa ho doon sa main petitioner din nito pong complaint na ito. So para mahirap pong maniwala na hindi ho magkakasama, hindi ho magkakasabwat ang pangalawang Pangulo at ito pong mga abogado ng pangalawang Pangulo at ang kanya pong mga aliado. Kita nyo mga kababayan, gusto pa nilang imbestigahan at ipagsugpi na si Michael Pua na nagsisilbing abogado ni Sara Duterte para magsilbing depensa. Sinasabi nila connivance daw, kasabwat daw at kailangan ipasugpi na ito. Halaka Terry Redon, ano na? Pwede ba yun abogado na nagsisilbing depensa ng kanyang kliyente pero gusto mong ipasugpi na? Ano yon? Terry Redon, saan ka kumuha ng kapangyarihan para gawin yan sa isang abogado na nagsisilbing depensa o legal counsel ang isang kliyente? Halaka, kaya nasuplak ka ni Attorney Torion dito. Tinawag kayong tanga nila De Lima, nila Luistro, ikaw din. Super tanga, sabi ni Attorney Torion dito. Tanga-tangahan kayo, hindi nyo alam ang ginagawa nyo. Nasaan ang mga pinag-aralan nyo? Yan din ang sinabi ni Roweno Gonzon. Paano kayo naging abogado? Anong mga school nyo? Nakakahiya kayo. Very important ho na sa anumang mga constitutional cases, yung tinatawag po na legal standing. No? And isa ho doon sa mga paraan para magkaroon ng legal standing, yung pong hindi naman talaga directly injured katulad ng pangalawang Pangulo sa isang kaso katulad ng impeachment, ay yung pong pagka-file bilang isang taxpayer. No? Pero ang problema ho sa mga taxpayer suits, kailangan po may pagpapakita ng illegal disbursement of public funds. Ang pinag-usapan ho natin dito, impeachment. Hindi naman ho ang paggamit ho ng pondo ng bayan halimbawa para sa isang proyektong pang-infrastruktura. Hindi ba? Or para sa isang programa para sa social services. No? So, tingin ko kailangan pa ho ng dagdag na mga rekisito para ipakita ho talaga na directly injured at may batayan para makisali ito po nga mga abogado at mga aliado po ng pangalawang Pangulo. Nung nagdaan
nag-file din po sila. No? Pero, nag-file din po yung pangalawang Pangulo. No? So, think dapat mag-file din po yung pangalawang Pangulo. If this is something that she thinks is also valid, a challenge on the House Committee on Justice, I think yung pong proper party to actually challenge the proceedings are not the lawyers, but the Vice President himself. Ayan, mga kababayan ko. So, i-check naman natin ang sinasabi ni Atty. Torion. Ito po, mga kababayan. Hanapin po natin si Atty. Torion. Ito po. Ang sinasabi ni Atty. Torion, sinoplak ngayon itong si Terry Ridon. Hanapin po natin ang pahayag. Ito po, mga kababayan. Impeachment hearing ng Kamara versus BP Sara. Ito po, mga kababayan, na anong sinasabi ng abogado na si ito po, mga kababayan. Lang ng ating mga kababayan in layman's term, ano po yung idinulog ninyo sa Korte Suprema na may kaugnayan dito po sa impeachment versus VP Sara? Well, sa ating mga kababayan, magandang gabi po sa kanilang lahat. Idinulog po natin yun sa Korte Suprema, 188 pages po yun na petisyon. Kasi nga po sa tingin natin ay may grave abuse of discretion amounting to lack or excess of jurisdiction po ang ginawa yung House of Committee on Justice. Alam niyo po, under the 1987 Constitution, Article 8, Section 1, ang Korte Suprema po ay binigyan ng kapangyarihan ng ating saligang batas ng ating 1987 Constitution to look into the actions of other branches of government, including the House of Representatives and even the Committee on Justice, if they are performing within the allocated powers that they have under the 1987 Constitution. Now, kung sumobra na sila, katulad sa ginawa nito, pwede tayong dumulog. No? Any citizen, maski sino po, ay pwede pong dumulog, any taxpayer or citizen, doon sa Korte Suprema, kaya para questionin ito, para hindi po maging abuso, walang grave. Kita nyo, mga kababayan, sinagot si Terry Ridon na kahit sino, basta taxpayer. Sinasabi ni Terry Ridon, hindi pwede yon, kaalyado kasi ni Sara Duterte yan. Magkakasama sila. Pampagulo lang ang tinatawag na petisyon sa Korte Suprema ng mga kaalyado ni Sara. Hindi pwede yan. Ito ang depensa ni Terry Ridon. Pero sabi ni Atty. Torion, pwede yan basta taxpayer ito. Bobo, tanga, di bobol. Sabi niya, ito po, mga kababayan ko, ang tanga-tanga nyo. Yan sinasabi dito, mga kababayan. Abuse of discretion. Ito yung ginawa natin. Bakit natin ginawa ito? Una, dapat nga po, yung threshold level pa lang ng trabaho ng Committee on Justice, at the very least, yung third and fourth impeachment complaint, dapat dinispis na po yun. Ano po yun? Kasi wala pong sufficiency in form and sufficiency in substance. Ipaliwanag ko lang sandali ha. Yung third complaint, dapat dismissible outright yun. Kasi nga po, sa rason lang na yung nag-endorse noon ay si Congresswoman De Lima. Siya din yung nag-endorse doon sa second complaint. Ang sabi pa nga niya, yung third complaint ay improved version daw. Ang mali po nito, ang endorsement kasi isa sa cross-sanct sacred process. Ito po yung constitutional filter po. Ano yung constitutional filter? Dito po sana sinasala ng ating mga congressman kung ang kanilang complaint na pipepermahan ay naaayon ba doon sa mga allegations na mag-equivalent to the crimes of grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery, other high crimes, no, na mga constitutional impeachable offenses. So pag-certify nila, pag-endorse nila, it is as if they already filtered it and they believe to their heart and mind, certify that they are actually, the complaint is already fit to be filed, no, in the House of Representatives. Ayan, mga kababayan, si Atty. Israelito Torion, petitioner sa Supreme Court versus HOR. Nako po, mga kababayan, na sabi dito, Atty. Torion is a very brilliant. Napakalino mag-explain. Dapat yan sa Senado. Si Ridon de Lima Liwistro atat na
Mukhang mga bobo. Kakahiya. Thank you po sa brilliant Honorable Attorney Torion, sabi ni Mamot. Maria Palomo, bravo Attorney Torion, good job. My President Sara Duterte, go, go, go. Attorney Torion, maraming salamat sa iyong mga paliwanag. Renato Tapang, ayan mga kababayan ko. Kaya si Bak, si Torion dito, ay si nasibak si Terry Ridon na galing-galingan. Ito ang sabi ni Attorney Torion. Ito po. Because it has ultimate facts charging the impeachable crime. Hindi naman po pwede na endorse siya sa second complaint. Oy, at the same time, I am also endorsing the third complaint. Violation po yan. Akin yan to a violation on non-forum shopping. Oo. O, kita nyo mga kababayan, kasi si Dilima din ang nag-endorse ng una, ikalawa, ikatlo. Si Dilima lahat. O, saan kayo nakakita ng ganyan mga kababayan? Diba? Puro sila turo, walang ebidensya. O, check natin si Ridon na. Ito po. Ayan mga kababayan ko, pakinggan natin si Terry Ridon. Masusuplak na naman ni Attorney Torion dito. Kaya si Terry Ridon, naku, umiyak dito sa pasabog ni Attorney Torion. Kaya mga kababayan, tapusin niyo ang video ito kasi mahalagang malaman natin ang mga ganapan sa mga balita tungkol dito sa ginagawang impeachment na sinasabi ni Ridon na pampagulo lang ang inihain na petisyon sa Korte Suprema laban sa OR. Ito ang pasabog ni Terry Ridon. Pero sabi ni Attorney Torion, nganga ka. Paantayin ho natin na kumapot po yung araw na yun. No? Pero up until then, syempre, ang tumatakbong pong kaso at tingin po nating mababasura ay ito pong kasong final po ng mga abogado po ng pangalawang Pangulo. You say the Supreme Court petition is a diversionary tactics. Do you think this gives more reason to expedite the impeachment proceedings? Ayan po ang sinasabi mga kababayan ni Terry Ridon. Ibabasura lang daw ng Korte Suprema ang petition ng taxpayer na gaya ni Attorney Torion. Kaya ito na mga kababayan. Panoorin po natin si Attorney Torion. Mga mali sa impeachment na suplak ang mga congressman na ogag-ogag dito na walang ginawa kundi habulin si Sara Duterte. Hindi po pwede na i-certify mo itong isa and at the same time certify din itong isa. Hindi na constitutional filter yan. Conveyor belt na yan na maski you will use the endorsement process as an avenue, as a chance for you to, politically harass a political opponent, which is actually done here. Yung fourth complaint naman, reiteration lang ng mga complaint doon sa previous na complaint na na-dismiss na at saka maski sa first, second, and third. Meron lang dinagdag yung affidavit ata ni Madriaga. Pero ang mali kasi doon, sa tingin natin ay ito, no? Yung mga allegations doon ay walang ultimate facts na nagsasaad under Rule 3, Section 5 ng rules ng House of Representatives on impeachment na may mga allegations sufficient na mag-charge ng mga impeachable offenses such as grave violation of Constitution, graft and corruption, bribery. Kasi yun ang dapat na batayan. Bakit yun ang dapat na batayan? Doon kasi sa impeachment complaint ni Presidente Marcos, sabi nila, dinismiss nila kasi wala daw ultimate facts, wala daw sapat na ebidensya, wala daw sufficient nexus, wala daw sufficient linkage yung mga krimen na nakasaad doon with respect to Presidente Marcos. Oh, ganun pala eh. Wala palang ultimate facts eh. Eh bakit pag sa kay Marcos, dinismiss nila kaagad. Dito kay Vice President Sara Duterte, hindi nila dinismiss. Nag-issue pa sila ng mga sabina para mangalap ng mga ebidensya para palakasin yung complaint. Ginawa pa nila yon kay Marcos? Hindi. Eh bakit nila gagawin nito ngayon kay Vice President Sara Duterte? Hindi. Ayan mga kababayan, parang bias ang ginawa. Pagka kay Meme M, wala.
dismiss agad. Kasi alam na. Pero pagka kay Sara Duterte, may sugpi na pang nalalaman. Gusto pang ipasugpi na ang abogado ni Sara na si Michael Puwa. Ayan ang sinasabi ni Atty. Torion dito. Mga bending dalo kayo. Pagka kay Meme M, dismiss agad. Sino bang tinuturo ng mga 18 Marines dito na mga mastermind sa flood control? Dito sa mali-mali tabag na ito. Di ba? Yung dinismiss nila at yung pinsan niya at sa karamihan sa mga congressman na nagdidiin kay Sara Duterte sa impeachment dahil takot na takot sila na mangyari ang kinakatakutan nila pagdating ng araw. 2028, malakas si Sara na maging presidente ng Pilipinas. Iyan ang kinakatakutan nila na ayaw nilang mangyari sa tanang buhay nila kasi pag si Sara ang nanalo bilang presidente, walis kayo agad dyan. Walis agad-agad kayo. Layas. Baka may maghimas ng rehas, balik sa selda, yari na. Kaya mga kababayan ko, for transparency, for a better democracy, this is the Wonders Philippines. Isang like, isang share po, at isang subscribe. Ipaglaban natin ng katwiran hanggat may buhay. Kung anong pinaglalaban ni Marcoleta, doon tayo sa katwiran ng batas, sa paninindigan ng batas. Kailangan sundin ang Korte Suprema dahil sila, the final arbiter of the land. Gusto mo man o hindi, pag nagpasya ang Korte Suprema na ibasura ang impeachment na ito dahil labag ito sa saligang batas, kailangan nating sundin. Pwede mong questionin pero kailangan mong sundin ito. Okay po. Salamat na marami at shoutout sa inyong lahat mga kababayan ko. Mabuhay po.